Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga listeners dito sa Pinoy Creepy Tales Channel at sa mga admin lalong-lalo na po sa ating narrator na si Boss Giancarlo na walang sawang nagbabahagi ng mga kwentong katatakutan para sa ating lahat. Lagi po akong nakaantabay sa mga ibinabahagi ninyo mga kwento sa inyong channel. Kaya naman naisipan ko na rin na magbahagi ng aking personal na karanasan. Ito ay tungkol sa kwentong aswang na nangyari sa lugar namin sa probinsya sa Visayas. Taong 2012, bakasyon namin noon kaya walang pasok sa eskwela nang mangyari itong aming karanasan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Waning. Halos iyan din kasi ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Dahil nga sa walang pasok ng mga panahong ito, ay napagkasunduan namin ni Timoy na manghuli kami ng gagamba sa bundok. Kuya, hindi ka ba sasama sa amin ni Timoy? Tanong ko kay Kuya Makoy habang inilalagay ko sa aking bulsa ang kahon na paglalagyan ko ng gagamba. Napagkasunduan kasi namin ni Timoy no na manguha kami ng gagamba sa gubat para ito'y aming ibenta. Wala kasi kaming pera kaya naisipan na lang naming pagkakitaan ang mga gagamba. Hindi na lang muna siguro. Mag-iingat na lang kayo ron sa gubat, Waning ha. Huwag kayong masyadong pumasok sa loob dahil baka may babangis na hayop kayo makita dun. Sabi naman ni Kuya Makoy sa akin. Tinanguan ko na lamang si Kuya nun at kinuha ko na ang flashlight na gagamitin namin patungo sa gubat. Nagpaalam na ako kay Kuya nun na aalis na. Habang naglalakad ako sa daan patungo sa bahay nila ni Timoy, ay nararamdaman kong parang may nakatingin sa akin. Inilibot ko noon ang aking paningin sa madilim na paligid, ngunit wala naman akong nakita. Hindi ko malaman nun pero bigla akong kinabahan. Kinutuban din ako ng masama. Ako yung tipo ng tao na hindi madaling matakot pero nung oras na yun ay kinabahan ako. Medyo malapit na rin ako sa bahay nila Timoy nun kaya nabawasan ng kaunti ang kabang nararamdaman ko. Timing din na lumabas si Timoy sa kanilang bahay. Tinanong ko siya nun kung handa na ba siya sa lakad namin at ang sabi niya, kanina pa raw niya ako inaabangan na dumaan sa kanilang bahay. Inaya ko na si Timoy nun na simulan na namin ang paglalakad patungo sa gubat. Itinutok namin ang dala naming flashlight sa daan. Habang naglalakad kami patungo sa gubat, ay nararamdaman ko na naman ulit na parang may tumitingin sa akin. Hindi ko ipinahalata kay Timoy nun ang napansin ko at baka kasi matakot siya. Mas lalo pa akong kinabahan nang makarinig ako ng kaluskos sa may talahiban. Huminto ako nun sa paglalakad at inilawan ito kung saan ko naririnig ang naturang kaluskos. Tinanong ako ni Timoy nun kung ano ba raw ang iniilawan ko sa talahiban, kaya sinabi ko na lamang sa kanya na baka may makita akong gagamba sa talahiban pero ang totoo nun, ayaw ko lang sabihin sa kanya ang napansin ko dahil baka mamaya ay hindi kami matuloy sa aming plano. Matatakotin po kasi ang kaibigan ko na si Timoy. Tinignan ko ulit ang talahiban nun ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik na rin ang buong paligid. Nang tingnan ko si Timoy ay abala na ito sa paghahanap ng gagamba sa isang sanga ng puno na medyo mababaw lamang. Maya-maya pa ay napayakap ako sa aking sarili dahil biglang umihip ang malakas na hangin.
Nanunuot sa aking kalamnan ang lamig na hatid ng hangin nito. Lumapit ako kay Timoy noon upang maibsan ang kaba sa aking dibdib. Humarap naman sa akin si Timoy noon at tinanong niya ako kung ayos lang ba raw ako. Nakakunot pa nga ang kanyang noo habang nagtatanong sa akin. Sinabi rin niya sa akin na kung gusto ko na raw umuwi ay hindi na lang daw kami tutuloy sa paghahanap ng mga gagamba. Ayaw ko naman noon na baka madismaya sa akin ang kaibigan ko kaya iniba ko na lamang ang topic. Tinanong ko na lang siya noon kung may nahuli na ba siyang gagamba. Kinuha naman niya ang kanyang kahon at ipinakita sa akin ang 2 gagamba na nakuha niya. Medyo nainggit din ako kay Timoy noon dahil nakahuli na siya ng gagamba. Samantalang ako ay wala pang nahuhuli kahit isa kaya inaya ko siya noon na pasukin na namin ang gubat sa pagnanais na makahuli ng maraming gagamba. Nauna na naglakad si Timoy sa akin papasok sa loob ng gubat. Hindi naman gaano kalayo ang distansya namin ni Timoy sa isa't isa. Tanging ang ilaw lang noon ng aming flashlight ang nagbibigay liwanag sa paligid. Lumapit ako noon sa sanga ng puno at hinawi ko ang dahon. Laking tuwa ko nga noon nang makita ko ang 2 gagamba. Mabilis kong kinuha ang kahon at isililo doon ang gagambang nahuli ko. Mas lalo pa akong natuwa nang makahuli na naman ako ng isa. Dahil sa sobrang tuwa ko noon ay nagtatatalon pa ako palapit kay Timoy at ipinakita sa kanya ang 3 gagamba. Nginitian lang ako ni Timoy noon at ipinagpatuloy na niya ang paghahanap ng mga huhulihin niya. Pinagmamasdan ko lang si Timoy noon nang mahagip ng 2 mata ko ang isang itim na pusa sa ibabaw ng puno. Dahil sa pagkagulat ko ay nabitawan ko ang dala kong flashlight. Napalingon naman sa akin si Timoy noon at tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Mabilis kong kinuha ang flashlight sa damuhan at inilawan ko ang sanga ng puno kung saan ko nakita ang itim na pusa ngunit wala na ito roon. Humabog na naman noon ng malakas ang aking dibdib dahil sa nangyari. Tinanong na naman ulit ako ni Timoy kung ano ang nangyari kaya sinabi ko sa kanya ang itim na pusa at pati roon sa talahiban ay sinabi ko na rin sa kanya. Itinutok naman ni Timoy ang kanyang flashlight sa sanga ng puno at hinanap ang malaking itim na pusa ngunit hindi na namin ito nakita. Dahil sa nangyari ay napagdesisyonan na lang namin ni Timoy na umuwi na lang kami. Habang nag-uusap kaming dalawa ay may narinig akong ingay na nanggagaling sa aking likuran. Itinutok naman ni Timoy noon ang kanyang flashlight sa aking likuran at nakita kong halos lumuwa na ang kanyang mga mata na para bang nakakita ito ng hindi ka nais-nais. Hindi ko alam noon kung ano ang nasa aking likuran. Ayaw ko naman lumingon dahil natatakot ako na baka ano pa ang makita ko sa aking paglingon. Parang gusto nang sumabog ng dibdib ko noon sa lakas ng kabog. Hindi ko na malaya na nakatulala na pala ako. Doon lang ako natauhan ng sigawan ako ni Timoy. "Tol, takbo na! Bilisan mo!" Sigaw sa akin ni Timoy noon sabay karipas ng takbo papasok sa kaloob-looban ng gubat. Natataranta naman ako sa pagsigaw niya kaya tumakbo na rin ako papasok sa gubat. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko ang isang nilalang na nakasunod sa akin. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo sa takot na baka maabutan ako ng aswang. Alam ko noon na aswang yung humabol sa amin dahil sa kakaibang anyo nito. Hindi ko inindanon ang mga matutulis na bato at sanga ng puno na tumutusok sa iba't ibang parte ng aking katawan. Patuloy lang ako sa pagtakbo nung marinig ko ang sigaw ni Timoy. Nagmamadali akong tumakbo sa kinaroroonan nito. Halos hindi ko na maaninag ang aking tinatakbuhan dahil sa mga sanga ng puno na nakaharang sa aking harapan. Sumisigaw ako nun habang sinasambit ang pangalan ni Timoy. Hinahanap ko kasi siya nun dahil nagkahiwalay kami. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Timoy sa likod ng malaking puno.
Mabilis akong naglakad patungo roon at nakita kong bumaon sa kanyang kanang paang matulis na sanga ng kahoy. Nakita kong namimilipit si Timoy sa sobrang sakit. Dahil sa pag-aalala ko ay mabilis ko siyang nilapitan at pilit na tinanggal ang kahoy na nakabaon sa kanyang paa. Umiiyak na si Timoy noon habang sinasabi sa akin na hindi na raw niya kaya. Pinapaalis na rin niya ako dahil baka raw maabutan ako ng aswang pero hindi ko siya pinakinggan. Umiiyak na rin ako habang pilit na binubunot ang sanga ng kahoy. Palagi niya sinasabi sa akin noon na umalis na ako pero patuloy lamang ako sa aking ginagawa. Nang matanggal ko na ang kahoy ay mabilis ko siyang tinulungan upang makatayo. Nagmamadali akong kunin ang aking flashlight at inilawan ko ang daan. Kahit nahihirapan na ako sa aming sitwasyon ay tinapangan ko ang aking sarili para pareho kaming makaligtas ni Timoy at ayaw ko naman na mapahamak siya. Ilang beses din kaming natumba sa damuhan dahil nga hindi makalakad ng maayos Timoy dahil sa sugat sa kanyang paa. Palagi niya sinasabi sa akin noon na iwanan ko na lamang daw siya pero palagi kong sinasabi sa kanya na hindi ko yon gagawin kahit na ano man ang mangyari. Magkasama kaming pumasok sa gubat kaya dapat lang na magkasama rin kaming makaligtas. Mas lalo pa naming binilisan ang aming mga hakbang nang marinig ko ang mga sanga ng puno na parang niyuyugyug. Nagpapahiwatig na malapit na sa amin ang aswang. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon na para bang gusto na nitong sumabog sa lakas ng kabog. Pareho na rin kami noon ni Timoy na hinihingal at naliligo na rin kami sa aming sariling mga pawis. Nang medyo malapit na kaming makalabas ay nagsisisigaw na ako noon ng tulong. Kahit napapaos na ang aking boses ay hindi pa rin ako tumitigil sa kakasigaw. Nakita kong nahihirapan na talaga si Timoy na makalakad dahil patuloy na dumadaloy ang dugo galing sa kanyang sugat. Sinabihan ko siya noon na magpakatatag dahil nga kailangan pa kami ng aming pamilya. Hindi pwedeng may mamatay man ni isa sa amin. Mas lalo kaming nahintakutan nang marinig namin ang pag-alulong ng aswang na malapit na sa amin. Sumigaw ulit ako noon ng tulong hanggang sa may makita akong mga tao na may dalang mga sulo sa unahan. Nabuhayan kami ng loob nun dahil may makakatulong na sa amin. Nang marinig nila ang sigaw ko ay nagtakbuhan sila papalapit sa amin. Hindi ko na mapigilan nun ang aking sarili na mapaiyak dahil sa nagalo-halong emosyon, saya, kaba at takot. Pati si Timoy ay umiiyak na rin dahil sa saya na makakaligtas na kami sa mga kamay ng aswang. Nagmamadali naman silang lumapit sa amin at tinulungan kami. Laking pasasalamat ko na kasama pala nila si Kuya Makoy. Tinanong ako noon ni Kuya kung ano ang nangyari kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. Ang ibang mga kasama ni Kuya na may mga dalang sulo at itak ay pumasok sila sa loob ng gubat at hinanap nila ang aswang. Inalalayan kami noon ni Kuya na makalabas ng tuluyan sa kagubatan. Hindi kami iniwan ni Kuya noon hanggang sa marating na nga namin ng patag kung saan ay abot tanaw na namin ng ilaw na nanggagaling sa loob ng aming bahay. Paika-ika kaming naglalakad habang sinusuportahan naman namin ni Kuya si Timoy sa paglalakad para hindi ito matumba. Dahil sa ingay namin at sa ingay ng mga kapitbahay namin sa loob ng gubat, ay nakita kong nagsilabasan ang iba pa naming mga kapitbahay at tumakbo papalapit sa amin. Nakita ko si nanay noon at ang mga magulang ni Timoy na mabilis sa tumatakbo papalapit sa amin. Mababakas ko sa kanilang mga mukha ang sobrang pag-aalala. Tinulungan naman ng mga kalalakihan si Timoy at binuhat nila ito dahil nga nahihirapan na itong maglakad. Niyakap naman ako ni nanay ng sobrang higpit. Maya-maya pa ay bigla na lamang umiyak si nanay sa kadahilanang nag-aalala raw siya sa akin. Si Kuya na rin noon na nagkwento kay nanay sa buong pangyayari. Napahinto na lang kami noon sa paglalakad nang makita naming bumalik na ang iba pa naming mga kapitbahay
galing sa gubat. At sinabi nila sa amin na nakita raw nila ang aswang pero mabilis daw itong tumakbo sa kaloob-looban ng gubat kaya hindi na lang daw nila ito sinundan dahil sa lubhang delikado. Pagkatapos silang sabihin sa amin yun, ay ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad pa uwi. Sinuwerta lang talaga kami dalawa ni Timoy at hindi kami pinabayaan ng ating poong may likha. Inihatid kami ng mga kalalakihan sa bahay namin at ligtas na nakauwi. Sinabihan kami na huwag na raw kami ulit pupunta roon sa gawing gubat na yun. Ilang linggo rin ang lumipas bago gumaling ang aking mga sugat at si Timoy naman sa awa ng Diyos ay nakakalakad na rin siya kahit papaano. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Waning of Visayas. At iyon lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po tayo palagi. So yan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Pasensya na po at wala tayong update kahapon pero ngayon pong araw ay dalawang update ang gagawin natin. Nais ko lamang pong sabihin sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga subscribers, sa mga listeners, na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil sa bagyong Ulysses. Napakalakas po. Dito sa lugar namin, tumama mismo yung mata niya o sobrang, sa madaling salita, sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan kaninang madaling araw. Bale, puyat kami kakabantay kasi halos may nakakakita kami ng mga nagbabagsakang puno, yung mga yero ng ibang bahay umaangat na talaga mismo sa bubong nila. Pero mabuti na lamang po at ligtas kami dito sa lugar namin. So yung mga nasa iba pong lugar, sa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At sa mga OFW natin na listeners, subscribers, mag-iingat din po kayo. So kung may maibabahagi man kayo ng mga tulong sa mga kakilala nyo, sana makapagbahagi kayo ng tulong kasi maraming nangangailangan ngayon ng tulong panigurado. Yung mga binaha, yung mga na-stranded, yung nawalan ng bahay, nakakaawa naman. Ngayon, nakikinig kami ng balita sa Facebook, sa TV. Grabe yung nangyari dito sa lugar natin sa Pilipinas, yung mga tinamaan ng bagyong Ulysses. Nakakaawa yung mga binaha, as in talagang lagpas tao, lalo na sa may Pasig, sa Bicol. Dito sa Rizal din napakalakas eh. So sana po nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat po kayo palagi. So bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update. Umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Rosel Doria, kay Miss Marites Guevara, kay Miss Christine Olzon na ating masugid na tagapakinig at taga-suporta mula sa Sweden. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Vanessa Apilat Galia, si Miss Teresita Sayron, si Miss Ophelia Yasin, si Miss Janet Verga, si Miss Sweetie Montaner. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Jude's Evening Star, kay Boss Jmar Belarmino ng Hong Kong, kay Miss Marichelle de Guzman, kay Boss Darby Pexon. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Filipina Palsario, si Miss Tez Lazo, si Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan. Nakasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Pa-shoutout din po daw kay Miss Vicky Lu ng Singapore o kay Miss VL. Ayan, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan sa Singapore kay Miss Vicky Lu. Thank you po sa suporta at pakikinig nyo dito sa ating PCT channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Marites Guevara, si Miss Elaine Almera, si Miss Rhea Remorosa Cabanilla, kay Miss Annie Abdullah ng Singapore, kay Boss Kenneth Jones A. Nicolas na naghihintay sa part 4 ng kwentong Encuentro. Sa ngayon boss, wala pang update si Sender Anthony dahil marami daw talaga siyang ginagawa sa trabaho.
Pero inuumpisahan na daw niya yung part 4. So hintay-hintay lang tayo. Kahit ako din gusto ko nang matapos, so gusto ko makapag-update na dun sa mga nangyari sa kanya. Kasi ang ganda talaga ng kwento. Yan po. Binabati ko rin po syempre si Miss Flor de Liza Tarnate, si Miss Alessandra Soledad na nakikinig mula sa Imus, Cavite. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Boss Black Family na nakikinig mula sa Australia, si Boss Beltran Dalen Jr., si Boss Castro Family, si Boss John Reniel Zacate, si Miss Aileen Doroteo, si Miss Wani Rosero. Maraming salamat po sa inyo. And hello din po and shoutout din po kay Miss Anlin 30, kay Miss Sarah King, kay Boss Bobby Ongsueco. Sana po hindi kayo magsawang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Ava Elaine Soledad, si Miss Teresita Saironi, si Boss Austin Taguba. And maraming salamat po boss sa pag-subscribe dito sa ating PCT channel. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan sa inyo nakikinig daw siya habang nagtatrabaho at hindi naman daw naiintindihan ng mga Chekwa. Sabi yung Chekwa boss, Austin? China ba yan? O baka Hong Kong o Japan? Chekwa kasi Chinese yun, di ba? Pero maraming salamat boss Austin Taguba, mag-iingat ka po. And salamat sa suporta dito sa PCT channel. Binabati ko rin po si Boss Jeffrey Bersabal, si Miss Iris Tachibana ng Yokohama, Japan, si Miss C. Jurstin, si Miss Tez Lazo, si Miss Angels L, si Boss I. Jojo 12. Maraming salamat. Hello din po and shout out kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Teresita Sareno, kay Miss Mary Azelar, kay Miss Roda Rivera, kay Boss Jory Sevano. Maraming salamat. Kay Boss Danilo Dorado na nakikinig din sa ating mga kwento ibinabahagi dito sa PCT. Thank you po. Binabati ko rin po syempre si Miss Linda Lynn, si Miss Johnsil Alviola, si Miss Christine Olson, si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss si Boss RJ Bauer, si Miss Secret Love and Life Confessions. Kung gusto nyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, punta lang kayo sa Secret Love and Life Confessions. Pwede kayo magbahagi ng mga karanasan nyo sa buhay, buhay pag-ibig. Yan, punta lang po sana mag-subscribe din kayo sa kanila. Sana supportahan din po natin yung iba nating Tagalog horror channel, yung mga narrators. The 3 AM Encounter, Creepy Shinigami, Disturb Spirit, sino pa ba? Tilaok Stories, Haplos ng Nginig ni Miss Joanne, o Panaghoy sa Dilim ni Miss Joanne na ating co-narrator, co-admin dito. Konti na lang magwa 1,000 subscriber na siya. Sana masuportahan din natin. Ayan, yung mga channel na pwede nyo suportahan nakalagay po dito sa ating description nitong video. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Verna Asidera. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Donato Dumagit, kay Miss Rowena D.S. Velasco, kay Miss Sarah King, kay Miss Sexy Lorin, kay Miss Remely Kaskayan, kay Miss Anlin 30, kay kay Boss Eris Crib Horror Tales na isa ring Tagalog horror channel. Sana po suportahan nyo. Kay Miss Tez Lazo, kay Miss Mary Azelar, kay Miss Rosella Doria, nabati na natin. Maraming salamat po. At hello din po syempre kay Miss Nadine Usman, kay Miss Doris Rivera, kay Miss Linda Lin, kay Miss Annie Abdullah ng Singapore, kay Miss Wences 666. Yan, thank you po sa inyo. Kay Miss Elena Bonita at kay Miss Sarah King. Kung may nakaligtaan man po ako dito sa shoutout natin, pasensya na po. At babawi po ako sa susunod dating update bukas. Yun po yung may shoutout. Yung mamaya po puro kwento lang para mamayang gabi. Sana po maabangan at mahintay ninyo. So dalawang update po yung gagawin natin ngayon sa araw na ito. So mag-iingat po tayong lahat mga ka-creepy tales sa bagyong Ulysses. Yung mga tinamaan ng bagyo, yung binaha. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, nakalikas kayo
maaga pa lang at hindi kayo inabot ng baha o yung bahay nyo. So yan po, nakakalungkot lang kasi ang dami talagang naapektuhan nitong bagyong to. Sabi mahina lang daw pero lintik, ang lakas. So magandang araw po sa inyo at God bless you all po mga ka-Creepy Tales. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!